Good morning, good morning. Today we will talk about solving problems involving salaries, wages, etc. using appropriate technology. Now, ang gagamitin po natin is Microsoft Excel. But bago po tayo pumunta doon, review lang po natin itong dalawang important terms na dapat nating alamin. So, ang una po is itong tinatawag nating gross income. When we say gross income, it is the total earnings before any deduction. So ito yung total talaga ng lahat ng income mo na wala pang deduction. So ang formula dito ay gross income is equal to basic pay plus allowances plus overtime pay pag meron tayong overtime tsaka bonuses na din. So ang example nito is pag meron tayong basic pay na 18,000 pesos, transportation allowance na 1,000, tsaka overtime pay, gagawin po natin para makuha yung gross income ay total po natin lahat. So, ang magiging gross income po is ito po lahat. 18,000 plus 1,000 plus 2,000 which is now equal to 21,000. So, ang gross income po natin lahat ay 21,000 pesos. At pag meron naman tayong gross income, meron naman po tayong kasunod na term. Tawag dito is net income. Ito po yung amount actually received after deductions. Kasi nga, okay, pag nagtatrabaho na tayo at saka tumatanggap na ng sweldo, yung gross income po natin, hindi po yan yung talagang total amount na ating matatanggap kasi nga meron po mga deductions niyan. So, ang formula po niyan is net income is equal to gross income minus total deductions. So, example mo dito is pag meron tayong gross income na 21,000 tapos deductions natin lahat ay 3,000. So, kumbaga, ang tatanggapin nating net income is 18,000 na lang. So, ayan. So, ano nga ba ang example ng mga benefits, okay, na ating matatanggap? Benefits, ito po yung additional forms of compensation. So, meron po tayong 13-month pay. Ang iba nga po is meron pang 14 at saka 15-month. Ganyan. Depende na yan sa kumpanya. Merong bonuses, rice allowance, transportation allowance, meal allowance, and health insurance. At marami pang iba. So, ito are just bit of examples. At dumako naman tayo sa deductions. Yung mga deductions, ito po yung mga money removed from an employee's gross income. So, ito po yung dinideduct. At ang iba dito is mandatory nga. Okay. First, of course, is withholding tax. Kasi nga, may income tayo. So, kailangan natin magbayad ng tax. So, ito po yung withholding tax. Next naman is yung mga uh, benefits like SSS, Pag-ibig, PhilHealth. These things are mandatory. So, talagang kinakailangan tong i-deduct sa ating income. Okay. And, okay. So, ito na po tayo sa computation po ng Excel. Okay. So, ah, itong Excel po is ginagamit po natin ito para sa automatic na computation. So, napakahalaga po nito especially if gusto nating automatic talaga ang computation saka madali lang po especially kapag may changes. So for example, start tayo sa problem number 1. Ito, Maria earns 720 per day. She worked 22 days this month. So dito po sa rate per day, okay, lagay natin 720. Okay, and dito naman sa days work is 22. Now, dito sa total wage, alam naman po natin na para makompute ito, kailangan nating i-multiply itong dalawang value na ito. Okay, so dito na tayo gagamit ng formula. Okay, so, ah, para makompute ito, paggamit ng formula, magsisimula po tayo sa value or sa character na equals. Kasi nga po, pag gagamit tayo ng formula, ganito talaga. And pag nilagyan natin ng equal, iisipin na po ng Excel na, ito, gagamitan ito ng formula, ganyan. Okay, so equal sign, tapos i-click natin yung cell na gusto nating i-multiply yung unang value na gusto nating i-multiply. No? Pag-click natin ito, makikita mo na naka-highlight, saka makikita mo rin na C12 yung nakaratak. Ano ba itong C12? Itong C12, ito po yung coordinate ng cell na clinic natin. So, kasi nga,
Dito siya sa column na C tsaka row na 12. So, ganyan ang nakikita natin, C12. Tsaka, multiply natin yung value niyan. So, alam naman natin na sa Excel, pag mag-multiply tayo, yung operator po, yung symbol na gagamitin natin is asterisk. Okay. And then, i-input po natin yung pangalawang value. So, pag C12, yung una, alam naman natin na C13 yung pangalawang cell na gusto nating i-multiply. Now, dito, makikita natin na hindi natin makiklik, di ba? So, pag ganito ang nangyari, pwede natin na manual na lang i-input yung C tsaka 13. Okay, ganyan. So, and pagtapos ng formula, hit lang natin enter and makikita natin na automatic na pong nag-appear yung sagot dito. So, ang kagandahan po nito is automatic po rin yan na mag-a-adjust. For example, mula sa 22, gawin natin 23 and automatic siya nag-a-adjust ganyan. So, ibabalik lang natin. Okay, so yan pong kagandahan ng Excel. Punta tayo sa pangalawang problem. John earns 135 per hour. He worked for 166 hours. 168. So, same pa rin. Lagay natin dito 135. And then, okay, pag ganyan ang nakita natin, it means po hindi enough ang space yung sa ating column. So, adjust lang natin. Okay, yung hours work naman is 168. So, same pa rin. Para ma-compute yung basic pay, equals, multiply natin yung dalawang ito, asterisk, tsaka, asa ba ito? C13, ganyan. Kasi nga, minsan, hindi po natin makiklik kasi nga, nasasapawan ng formula. So, okay pa rin yan. Okay, manual lang. Okay, so ganyan. Pangatlong problem, ito. So, meron na tayong mga basic salary, tsaka meron ng mga allowance, tsaka overtime pay. So, ang gagawin natin is, compute natin yung gross income. So, naka-input na po lahat ng values dito. Okay, alam naman natin sa previous discussion na yung gross income is the total ng lahat ng items like salary, tsaka allowance, at yung iba pa. Okay, so, dito, lagay natin equals. Tapos, pwede nating mano-manong i-add bawat item. Si for example, click natin ito. And then, lagyan natin ng plus. Click natin yung pangalawa. Plus naman. Pangatlo. Plus. Tsaka yung pang-apat. And then, hit enter. So, okay pa rin yan. Okay. Pero, meron ding isang paraan na mas madali. So, ang isang paraan is ito. Equals. Saka gagamitin natin yan ng formula na tinatawag nating sum. Kasi nga yung sum is adds all numbers in a range of cells. So, dito, gagamitin natin itong formula ito. Now, after natin i-type yung formula na sum, para magamit natin yung formula na ito, lagyan natin ng open parenthesis muna. And mapapansin niyo humihingi siya ng number. Itong mga number 1, number 2, and so on, ito po yung numbers na gusto nating i-compute niya, i-add niya. So in this case, i-highlight lang po natin yung mga cells na gusto nating i-add. And then, pagtapos na yung mga cells, lagyan lang natin ng close parenthesis, and then hit enter. Okay, so same pa rin yung result. Ang kagandahan lang nitong gumamit tayo ng formula na sum, mas madali yung formula, mas kaunti siya, and mas madali nating i-track. Ganyan. So, punta tayo sa sample number 4. Dito, Alicia has gross income, and then may mga deductions. So, dalawa yung hahanapin natin, total deductions tsaka net income. So, again, naka-reflect na rin dito yung mga values. So, under sa total deduction, ang gagawin natin is, i-add po natin yung lahat ng mga deductions. So, asan yung mga deductions? Ito po yun. Okay. So, i-add natin lahat yan. Okay. Close parenthesis and okay. So, nakita na natin yung total deduction. Next naman is compute natin yung net income. Alam naman natin na yung net income is yung gross income at didedakan natin, bubulol na ako, didedakan natin ng total deductions. Ito equals ito and then minus and then ito hindi natin maklik. So, ang solusyon niyan pag hindi maklik is tingnan lang natin yung coordinate niya. H tsaka 9 yung total deduction. So, H 9. And that's it. Total income, yan na po yung result. Okay, so problem number 5. Ang employee earns 680 per day. Overtime rate is 125% and employee rendered 7 overtime hours. So tatlo po yung hahanapin natin, hourly rate, overtime rate, saka overtime pay. Now, naka-reflect na po yung mga values dito. So una tayo sa hourly rate. Alam naman natin na ang hourly rate is equal to the daily earning and then i-divide natin yan by 8 kasi nga yung isang araw meron po yung 8 oras. And dito, daily kasi ito eh. So 680, 1 day po yan na sahod. Okay, so ang gagawin natin para makuha yung hourly rate equals, click natin ito kasi ito yung cell. And then, i-divide natin. Ano ba yung character ng division? Forward slash or slash po, ganyan.
Divide natin by 8 and enter. So, ang hourly rate is 85%. Overtime rate. Yung overtime rate naman is magkano yung kikitain niya pag overtime per hour. So, ang gagawin natin is yung overtime rate, yung hourly rate, okay, ay i-multiply natin doon sa overtime rate yung nakalagay dito. Sige lang, anyway, importante is yung figure naman. Okay, so enter. So yung overtime rate is 106.25. Mas mataas siya sa hourly rate kasi nga kadalasan mas mataas talaga yung overtime. Kasi biya na yan ng 8 hours na trabaho mo ng isang araw. Okay, so dito naman sa overtime pay. Paano makuha yung overtime pay? Of course, i-multiply natin yung overtime rate saka yung overtime hours. So this is equal to, click natin yung overtime rate, asterisk, overtime hours. And that's it. Ito na po yung answer. Proceed tayo sa problem number 6. Tax computation naman tayo. Joshua has a taxable income of 38,000. The income tax rate is 12%. So, paano natin i-compute yung amount of tax? So, naka-reflect na dito. Amount of tax equal to ito. Kasi nga ito yung kukunan natin ng tax. Asterisk. And yung tax rate. Okay, hindi ko maklik. So, pag hindi maklik, i-input natin manually yung coordinate H tsaka 5. H5. Okay, so ito po yung tax natin. So napakadali. Problem number 7. Ito, medyo mas marami-rami ito. So Michelle has basic salary and meron siyang benefits tsaka meron siyang deductions. So na-discuss na natin yan kanina, no? Sa gross and net income. So tatlo po yung hanapin natin. Gross income, total deduction, tsaka net income. So naka-input na lahat dito. By the way, ito pong Excel file nito is available po ito sa link na ilalagay ko po sa comment section. So check na lang kung gusto niyo ding mag-practice gamit ito. So unahin natin yung gross income. Alam naman natin na yung gross income is ang total ng salary, total po dito. And ito. Okay, so para makuha natin, lagyan natin ng formula. Equals sum, open parenthesis, i-click natin kung yung mga cell na gusto nating i-add. So unahin natin ito. Ito. And since meron pa tayong idadagdag, lagyan lang natin ng comma. And then, idadagdag natin ito. So, i-highlight natin ito. So, mapapansin nyo, ito ay isang cell lang. So, I3. Pero ito is naka-range po yan. So, pag naka-range, ang marereflect po dito is H5 tsaka meron siyang column H7. So, it means po that is a range. Okay. Close parenthesis. And ito po ang total ng gross income. Dito naman, ilalagay natin ang total ng mga deductions. So, nasaan na ba yung mga deductions? Ito po yung deductions. So, equals sum, open parenthesis, and highlight natin ito. Close parenthesis, and ito na yung total deduction. Net income. Paano makuha yung net income? Itong gross income, maminusan natin ng total deductions. So, equal to minus, and then, okay, hindi siya nag-overlap. So, pwede natin i-click. So, i-click natin and enter. So, ito na, yung net income. Napakadali. Napakadaling gamitin at napakaganda talaga ng Excel. Problem 8. So, dito, meron tayong table, merong employee, daily rate, saka day's work, total wage. So, ang gagawin natin is, i-compute natin yung total wage ng 4 na employees. So, dito. So, paano nga ba makuha yung total wage? I-multiply natin ito, saka ito. So, dito, equals, click natin yan, asterisk, saka ito. Enter. Okay. Now, ano naman ang gagawin natin pag mayroon pang mga ibang employee? So, pwede nating i-manual, di ba? Gagawin natin parehas equals, ganyan, multiply, dito. Pero kung ganito ang gagawin natin, medyo tasky siya and napaka redundant. Babalik-balik ulit tayo. So, mayroong isang technique na hindi na kailangang gagawin siya ulit-ulit. Okay, so delete lang natin to. Pag yung unang cell is okay na, tapos yung pangalawa and the rest of the cells is parehas pa rin ang gagawin, may madaling paraan po yan. Ang gagawin lang natin, click natin ito, cell, tapos yung mouse pointer po natin is lalagay natin dito sa lower right corner. Hintayin natin maging black cross, ganito. Click natin and drag down and magiging parehas na yan lahat. So kung titingnan mo, okay, parehas na yan yung mga formula. So nag-a-adjust lang yung B4 kasi nga yung 4, 5, and 6, ito po yung number ng ating row. Okay. Minsan, pag clinic po natin ito, tapos nilagay natin yung pointer natin, hindi natin makikita yung itim na cross.
So, nasa settings po yan. So, pag nangyaring hindi po natin makikita yung itim na cross, ang gagawin lang po natin is punta tayo sa File. Okay? Dito tayo sa More. Okay, Options. Click natin yung Options. Saka dito sa Advanced. And sisiguraduhin po natin na itong Enable Fill Handle and Cell Drag and Drop is naka-check po yan. So, kadalasan hindi po yan naka-check pag hindi nakikita natin yung black cross. So, check lang natin and hit OK. So, okay na po yan. Problem number 9. So dito medyo mataas-taas ito na table. So merong pangalan ng employee, basic pay allowance, ganyan ganyan. So ito pong basic pay allowance, overtime pay, ito po yung mga total ng salary. Ito naman mula dito sa tax, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, ito yung mga deductions. So para makuha yung gross income equals yung gross income, i-add natin sum itong mga values na ito, yung tatlo, mula basic pay hanggang overtime pay. So take note, hindi na po natin i-include yung tax kasi nga deduction yan. Close parenthesis and enter. So, yan, drag down natin para maging parehas. Ganyan. Total deductions naman. Total deductions, i-add natin sum mula dito sa tax patungong pag-ibig. Kasi deduction lahat ito. Enter and drag down. Okay, so napakadali. Sa net income naman, equals, okay, yung gross income, minus lang natin ng total deductions, enter, and napakadali, kuha na natin yung net income. Proceed tayo sa problem number 10. Okay, so dito, gross income. So, paano kukunin yung gross income? Equals, isum natin, open parenthesis, mula salary hanggang transportation allowance, rice allowance, ganyan. Close parenthesis, enter. Drag down para maging parehas. Okay. Yung tax naman na 12%. Saan kukunin yung tax na 12%? Yung tax, kukunin po natin yan dito sa gross income at i-multiply natin by 0.12. So, equals, dito, asterisk, and, okay, ito po yung sinasabi ko, no? Ito madalas nagiging source ng kamalian. Pag 12%, hindi po 12 yung ilalagay natin. Instead, ilalagay natin is yung equivalent niyan na decimal form. So, pag 12%, that is 0.12 pong ilagay natin. Enter. And that's it. Drag down natin. Okay, I may be committing some error po, no, if binase natin sa gross income yung tax. Pero for the sake of this computation lang, okay, so let us just have this way, no? Okay, so total deduction. Paano natin makuha yung total deduction? Equals sum. I-add natin mula sa SSS hanggang Pag-ibig. Close parenthesis, enter, and kuha lahat ng total deduction. Okay. Oh, nalimutan ko. Okay. Delete ko muna. Hindi ko nasali sa total deduction yung tax. So, equals sum. Okay. Click ko muna yung SSS hanggang Pag-ibig. And then, lagyan ko ng comma. Tapos, mag-a-add pa ako ng tax. Click ko din yung tax kasi kasali siya sa deduction eh. Close parenthesis, enter, and that is a total deduction. Okay, drag down. Net income equals yung gross income kukunan natin ng total deductions. So, yung net income, ito na. Drag down and napakadali lang. So, again, kung gusto niyo kumuha ng copy na ito, okay, check niyo lang yung comment. Ilagyan ko ng link diyan para ma-download niyo. Okay, this is it.